Telenovela PH. Love, romance, fantasy, kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Lucas and Althea Stories. Anino sa Liwanag. Isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng dilim. Episode 29. Sa harap ng mga kalasag. Nakatigil si Lucas sa kisame. Ang mga matay nakatutok sa pintuang kinalalagyan ni Althea. 10 bantay ang nakapwesto sa harap ng silid. Nakahanda, nakapulupot ang mga anino sa paligid ng kanilang mga paa. Sandali siyang nag-atubili. Alam niyang kapag bumaba siya roon, hindi na siya babalik sa pagiging lihim. Isang maling galaw, at maaaring buhay niya ang maging kapalit. Ngunit sa isip niya, malinaw ang pasya. Mas pipiliin kong mamatay kaysa hayaan siyang manatili sa dilim. Isang malalim na hinga, at sa isang iglap, tumalon ang anino mula sa kisame. Walang sigaw, walang babala, parang hangin na dumaan sa pagitan ng mga bantay. Sunod-sunod na galaw na halos hindi masundan ng mata. Bumagsak ang una, sumunod ang ikalawa, hanggang sa ang 10 ay nagkawatak-watek sa sahig. Hindi man lang nagalusan si Lucas. Ito ang bunga ng mga taong pagsasanay. Mula pagkabata, hinubog ang katawan at isip. Para sa sandaling ito, ngunit sa kabilang dulo ng pasilyo, nakatayo si Severo, at sa galaw ni Lucas, may isang pamilyar na anino ang gumuhit sa alaala niya. Napakunot ang noo ni Severo. Ang galaw na yan. Sa loob ng control room, nakapako ang tingin ni Severo sa mga monitor. Isa sa mga screen ang nakatutok sa mukha ni Lucas. Pawis sa sentido, mata na hindi umatras kahit napapaligiran ng kaaway. Dahan-dahan niyang inabot ang isang manipis na folder. Ang listahan ng mga anino. Isa-isang binuklat ang mga pahina, hanggang sa tumigil ang daliri sa isang pangalan. Lucas Reyes. Nanikip ang kanyang panga. Hindi kaya, napabulong siya, halos hindi marinig ang sarili. Siya nga, isang anino mula sa nakaraan ang biglang bumangon sa alaala. Mga galaw na minsang hinarap. Mga hakbang na hindi nalilimutan ng katawan. Dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon ng entablado, kung saan naroon si La Viuda. Hindi lang pala iisang tao ng nakaraan ang bihag natin, wika ni Severo. Mababa ang tinig ngunit puno ng bigat. May isa pa, sa monitor, umangat ang ulo ni Lucas. Parang may naramdaman na tumingin ang dilim pabalik. Dahan-daang humarap si La Viuda sa monitor. Ang liwanag ay hamagod sa gilid ng kanyang anyo. Ngunit nanatiling anino ang mukha. Oh, interesting, wika niya. Isang maikling katahimikan, saka sumabog ang kanyang tawa. Malalim at malamig, parang umalangaw-ngaw sa buong silid. Bakit hindi ko yan naisip noon pa man? Tumigil ang tawa, ang boses ay biglang tumalim. Reyes, may anak ka pala, Miguel Reyes. Bahagyang yumuko ang kanyang ulo. Parang kinakausap ang multo ng nakaraan. Mukhang sa atin umaayon ngayon ang panahon. Sa kabilang panig ng lungsod, biglang napahinto si Miguel sa gitna ng ginagawa. Parang may malamig na kamay na humawak sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit may dumaan na bigat sa kanyang isipan. Isang pangamba na matagal na niyang tinatakbuhan. May kinalaman ito sa anak ko. At sa mga lihim na inilibing ko 16 na taon na ang nakalipas. Sa dilim ng kanyang opisina, ang isang ama ay nakaramdam ng paparating na singil. Para sa kasalanang matagal na niyang itinago. Sa sahig ng pasilyo, nakahandusay ang 10 bantay. Walang dugo, walang putok ng baril, walang espada, walang patalim. Purong lakas at taktika ang ginamit ni Lucas. Mga galaw na hinubog mula pagkabata. Mga suntok at iwas na parang sinayaw sa dilim. Hindi man lang siya nagalusan. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintong bakal. Althea, bulong niya sa pagitan ng pinto. Kahit mahina ang tinig, tumagos ito sa katahimikan ng silid. Lucas, ikaw ba yan? Nanginginig ang boses ni Althea sa loob. Oo, ako nga, sagot ni Lucas. Halos pabulong. Ilalabas kita rito. Mag-ingat ka, Lucas, pakiusap ni Althea.
Marami sila. Baka mapahamak ka lang. Hindi ka dapat pumunta rito mag-isa. Hindi nag-atubili ang sagot. Hindi, mariing wika ni Lucas. Ilalabas kita rito. Sa sandaling iyon, hindi napansin ni Lucas ang 4 na anyong. Unti-unting humiwalay sa dilim ng pasilyo. Mga hakbang na walang tunog. Mga matang sanay sa paghulma ng kamatayan. Ang 4 na Amazona, at sa pagitan ng pintong bakal at pag-asang kumakapit. Ang anino ay malapit ng harapin. Ang mga kalasag ng dilim. Huminto ang 4 na anino sa ilang hakbang mula kay Lucas. Isa sa kanila ang dahan-daang humakbang pasulong. Ang tindig ay mabigat. Ang mga balikat ay tila hinulma para sa labanan. Si Nix, hindi siya nagmadali. Sinukat niya ang distansya, ang paghinga ni Lucas, ang posisyon ng kanyang mga paa. Isa lang, malamig niyang wika sa mga kasama. Susubukan ko lang. Walang yabag ang kanyang pag-atake. Bigla na lang siyang sumulpot sa harap ni Lucas. Isang mabigat na suntok ang hamampas sa hangin kung saan naroon ang ulo ng binata. Umiwas si Lucas sa isang iglap. Sumunod ang siko ni Nix. Sinundan ng sipal na sapat para patumbahin ang karaniwang tao. Ngunit hindi karaniwang tao ang kanyang kaharap. Tumama ang siko sa balikat ni Lucas. Umatras siya ng kalahating hakbang. Ang sahig ay umuungol sa bigat ng impact. Hindi siya bumagsak. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang sandaling pagsusukat ng lakas at loob. Bahagyang umangat ang sulok ng labi ni Nix. Hindi ka basta anino, bulong niya. May laman ang galaw mo. Sa likod ni Lucas, narinig ang mahinang paghinga ni Althea sa kabila ng pintong bakal. Sa pasilyo, ang unang banggaan ay nagsimula. At malinaw na hindi ito magiging mabilis na laban. Muling sumugod si Nix. Walang porma, walang palamuti, purong lakas. Isang mabigat na suntok ang dumurog sa hangin. Sumalpok sa dibdib ni Lucas kahit bahagya siyang nakaiwas. Napaatras siya ng 2 hakbang. Ang likod ay tumama sa malamig na bakal ng pader. Naramdaman niya ang bigat. Hindi ito tulad ng mga bantay kanina. Ito ay suntok na may disiplina at bigat ng karanasan. Sa likuran ni Nix, nakapwesto ang 3 pa. Ang isa, tahimik, hawak ang isang mahabang espada. Ang mga matay sanay sa hiwa ng distansya. Ang ikalawa, magaan ang galaw. Parang handang sumalpok at maglaho sa isang iglap. Ang ikatlo, nakatukod ang kamay sa patalim. Ang titig ay nakatutok sa mga binti ni Lucas. Naghahanap ng butas. Nagngitian ang 3. Alam nilang sinusubok lang muna si Nix. Hanggang dito ka lang ba? Tanong ni Nix. Ang boses ay kalmado, ngunit ang presensya ay dumadagandong. Humigpit ang kamao ni Lucas. Ramdam niyang may hangganan ang lakas niya. At ang kaharap niya ngayon ay pader na hindi basta-basta masisira. Sa kabila ng pintong bakal, pumikit si Althea, naririnig ang bawat dagandong ng katawan sa metal. At sa pasilyo, ang anino ay unti-unting nauunawaan. Hindi sapat ang bilis at tapang kapag ang kalaban ay hinubog para pumatay. Muling umatake si Nix, mas mabigat, mas direkta. Sinubukan ni Lucas na i-timing ang iwas. Ngunit sa pagkakataong ito, nahuli siya. Isang suntok ang tumama sa tagiliran. Sapat para kumawala ang hangin sa kanyang dibdib. Napaatras siya. Ang tuhod ay bahagyang lamapat sa sahig. Hindi ganito kanina. Ang mga bantay ay bumigay sa bilis. Ngunit si Nix, may bigat ang bawat galaw. Sumunod ang sipa, tumama sa balikat ni Lucas. At sa unang pagkakataon, narinig ang tunog ng katawang tumama sa bakal. Sa kabila ng pinto, napasinghap si Althea, ramdam ang dagandong ng laban kahit hindi niya ito nakikita. Humigpit ang panga ni Lucas. Ramdam niya ang hapdi, hindi lang sa katawan, kundi sa isip. Hindi sapat ang bilis kung nauubos ang hininga. Tumayo siya muli, hindi dahil may lakas pa, kundi dahil wala siyang pagpipilian. Sa likod ni Nix, bahagyang umangat ang kamay ng isa sa Amazona. Handa nang pumasok kapag bumigay ang anino. Ngunit hindi pa. Sa pasilyo, ang unang bitek sa lakas ni Lucas ay lumitaw.
At sa bawat paghinga, mas lumalapit ang tanong, hanggang kailan ko kayang ipaglaban ito mag-isa? Hindi na umatras si Nix. Parang pader ang sumulong. Bawat hakbang ay may bigat. Bawat suntok ay parang martilyo sa bakal. Tinamaan muli si Lucas sa tagiliran. Napaatras siya, halos madulas sa sahig na may alikabok at dugo. Nang humugat siya ng hininga, ang hangin ay tila ayaw pumasok sa dibdib. Sa gilid ng pasilyo, naroon ang tatlong Amazona, nakapwesto na sa magkakaibang anggulo. Hindi pa sila umaatake, ngunit ramdam ni Lucas ang pressure ng mga mata sa bawat galaw niya. Parang pinipiga ang espasyo sa paligid. Pagod ka na, malamig na wika ni Nix. Ang lakas mo ay may hangganan. Isang biglaang sipa ang tumama sa tuhod ni Lucas. Hindi siya bumagsak, ngunit ang tuhod ay yumanggal sa bigat ng tama. Sa kabila ng pintong bakal, napapikit si Althea, ang mga daliri ay nanginginig sa tanikala. Lucas, tama na, pabulong niyang dasal. Kahit alam niyang hindi niya ito maririnig. Humakbang si Nix muli, handa nang tapusin ang pagsubok. At sa loob ni Lucas, isang tahimik na tanong ang sumigaw. Kapag bumigay ako ngayon, sino ang tatayo para sa kanya? Isang mahinang kalansing ng bakal ang umalangaw sa pasilyo. Mula sa likod ni Nix, humiwalay ang isa sa mga Amazona. Ang mga hakbang ay halos hindi marinig. Ang kamay ay dahan-daang humawak sa hawakan ng espada. Siya ang tahimik sa kanilang apat. Ngunit sa bawat galaw, may disiplina ang paghinga, may eksaktong distansya ang paglapit. Huminto siya sa tamang pagitan ni Lucas. Isang iglap, bumunot ang espada, hamampas ang talam sa hangin. Dumaan sa harap ng mukha ni Lucas. Isang hiwa ang gumuhit sa kanyang pisngi. Unang dugo, hindi siya tinamaan ng husto. Ngunit sapat para maramdaman niya ang lamig ng talam sa balat. Ngumiti si Nix, bahagya. Ngayon, wika niya, hindi ka nalang sinusubok. Muling umikot ang swordswoman. Ang espada ay kumikislap sa liwanag ng pasilyo. Pinipilit si Lucas na umatras sa makitid na espasyo sa tabi ng pintong bakal. Sa bawat hakbang niya, dalawang direksyon ang banta, ang bigat ni Nix sa harap, ang talam sa gilid. Sa kabila ng pinto, narinig ni Althea ang matinis na tunog ng bakal sa bakal. At alam niyang may dugo ng pamatak. Sa pasilyo, ang anino ay napapagitnaan ng lakas at talam. Humugot ng malalim na hinga si Lucas. Ang sakit sa tagiliran ay tila kumakagat sa bawat galaw. Ngunit sa pagitan ng bigat ni Nix at ng talam ng swordswoman, may nakita siyang puwang. Isang sandaling hindi nagtagpo ang kanilang galaw. Sumalpok siya pasulong, hindi diretso kay Nix, kundi sa gilid ng pasilyo. Isang biglang sipa ang tumama sa tuhod ng swordswoman. Napaurong ito ng kalahating hakbang. Sa parehong iglap, umilag si Lucas sa mabigat na suntok ni Nix. At ang balikat nito ang tumama sa pader sa halip na sa kanya. Hindi niya sila tinalo. Ngunit napigil niya ang dalawa sa unang pagkakataon. Sa likod ng dalawa, gumalaw ang dalawa pang Amazona. Ang mga matay nagkatinginan, parang nagsasabing, kami na ang susunod. Sa kabila ng pintong bakal, narinig ni Althea ang dagandong ng katawan sa pader. At sa unang pagkakataon, may bahagyang pag-asa sa kanyang dibdib. Sa pasilyo, tumuwid ang tindig ni Lucas. Pawis at dugo ang humahalo sa kanyang paghinga. Hindi pa tapos, bulong niya sa sarili. At sa dilim sa dulo ng koridor, nakamasid si Severo. Ang mga matay kumikislap sa interes. Sa sandaling ito, ang anino ay hindi na lamang tumatakas. Nakikipagsagupaan na siya sa mga kalasag ng dilim. Kung nagustuhan ninyo ang episode 29, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.